Ngayong ikalawang linggo ng Oresma, atin pong matutunghayan ang pangaral mula sa mga pagbasa tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mapapansin natin sa unang pagbasa na si Abraham ay tinawag ng Diyos sa kanyang katandaan at pinapunta kasama ang kanyang buong pamilya angkan kung saan itinuro ng Diyos ang tatahaking landas. Mahirap yon, lalo na sa isang matanda na at medyo may kahinaan. Pero sumunod pa rin si Abraham sa kalooban ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, matutunghayan naman natin ang sulat ni San Pablo Apostol kay Timoteo, isa sa kanyang mga hindi lang alagad, kundi isa ding pastol ng komunidad. At sa sulat na yun, nagbibigay siya ng payo. Ang konteksto si San Pablo, ang alam naman natin ay isa siyang Hudyo na sabi nga, gumawa ng paraan para mawala sa balat ng lupa ang mga Kristiyano. Pero siya ay tinawag ng Panginoon na maging apostol sa mga hintil. Napakahirap ng kanyang dinaanan at sa ating kalawang pagbasa, nasa preso siya, no? Nasa bilangguan nung siya po ay sumulat kay Timoteo. Sa Ebanghelyo naman natin, narinig natin ang kwento ng mga alagad, si Santiago, si Juan at si Pedro. Sila'y inanyayahan ng Panginoon na umakyat sa isang bundok. Ang tawag ay bundok ng Tabor. Siguro hindi nila maubos maisip kung bakit silang tatlo. Pero sumunod pa rin sila. At doon nga naganap ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa bundok. Nakilala nila busilak na puti na hindi lang siya totoong tao kundi totoong Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa ating buhay, tayo palaging tinatawag na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano man ang estadong tatahakin, kung ikaw ay pari, no? Pag narinig mo ang boses, ang tinig ng Diyos, kahit mahirap, susundin mo. Sa mga nag-aasawa, ganun din, hindi ba? Hindi mo maubos maisip sa iyong pag-aasawa, marami ka rin mga pagsubok. Pero sinunod mo ang nais ng Diyos at nagtatag ka ng pamilya. Pati na rin sa paglilingkod, ganun din. Maraming mga pagkakataon tayo po'y tinatawag ng Diyos, no? Kahit maraming pinagkakaabalahan. Pero alam natin, hindi natin basta maiisasabi kapag si Jesus nang tumawag. At yung iba, bukod sa kanilang gawain, naglilingkod sa parokya. At doon nakararanas ng malalim na kahulugan ng buhay dahil alam nila, hindi lang para sa kanila, kundi para sa kapwa ang pagbibigay ng sarili. Ano nga ba ang mga sangkap ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Nais ko pong maghain ng tatlo mula sa ating mga pagbasa. Yung una po ay pakikinig sa Diyos. Nung nagbagong anyo si Jesus, nakarinig sila ng tinig mula sa langit. At narinig nila ang sabi ng Ama, ito ang aking bugtong na anak, lubos ko siyang kinalulugdan. Pero dinugtong niya, pakinggan ninyo siya. Kapag tayo po'y nakikinig sa Diyos, may sasabihin po sa atin. At kay Jesus, maliwanag sa mga apostol, kailangang pakinggan ang sinasabi ni Jesus na Panginoon. Sabi nga ng ating Santo Papa Leon, lalo na sa kanyang mensahe ngayong panahon ng Koresma sa taong ito,
isa sa napakahalagang paglalakbay sa 40 araw ng Koresma ay pakikinig sa salita ng Diyos. At ginagawa po natin to sa bawat misa. Kapag tayo nasa tahanan, binubuksan natin ang ating mga Biblia o Bible Diary, pinaglilimian ang salita ng Diyos, nakikinig tayo sa sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Pero sabi nga ng ating Santo Papa Leon, ang pakikinig sa salita ng Diyos ay pakikinig din sa hinaing ng ating kapwa. Kaya ang nangyayari, kapag may sinabi ang Panginoon sa atin, tinutulak po tayong maglingkod, magkawang gawa. Isang ang disiplina ng Koresma ay pag-aambag, di ba? Kaya nga napakahalagang isipin ngayong Koresma, kapag may narinig kang salita ng Diyos na may sinasabi sa iyo na tumulong sa kapwa, siniseryoso mo ba? Sinasagawa mo ba? Sinasabuhay mo ba? Ikalawang sangkap ay lakas ng loob. Narinig po natin sa ikalawang pagbasa ang payo ni San Pablo, apostol kay Timoteo. No? Sa kanyang paglilingkod, sabi niya, lakasan mo ang iyong loob. Ano man ang mga pagsubok. Minsan pinanghihinaan tayo ng loob pag sumusunod sa kalooban ng Diyos kasi may mga balakid, may mga pagkakataon na parang napakahirap. Pero kapag pinairal natin, hindi kahinaan, kundi lakas ng loob, natutupad natin ang ninanais ng Diyos sa ating buhay. Obserbahan niyo ang inyong karanasan. Sa maraming pagsubok, kapag pinanghinaan ka ng loob, ikay umaatras. Pero pag malakas ang iyong loob, ikaw ay hindi umuurong kundi sumusulong. At ang ginagawa mo nga ay, kahit mahirap, tinutupad mo ang gawain ng Diyos. Ang ikatlo po ay pagtitiwala sa Diyos. Yan ang nangyari kay Abraham sa unang pagbasa mula sa aklat ni Henesis. 75 anyos na po siya nung tinawag ng Diyos. Siguro sabi niya, Panginoon, retirado na ako. Meron ko pang pagagawa. Iniisip ko kung ano itsura ng 75 anyos. Meron dito mga 75, 80, baka may 90 pa po. Alam niyo, mahina na ang ating mga tuhod. No? Napakahirap na po ang gumalaw. Alam natin na sa konteksto ni Abraham, siya ay hinamong maglakbay. Di po ba? At di niya alam kung saan siya pupunta, kung saan lang itinuro ng Diyos. Pero tumayo siya, maaaring dala niya ang kanyang tungkod, kasama ang kanyang buong angkan, at humayo. Ano ang pinanghawakan niya? Tiwala sa Diyos. Nagtiwala siya na hindi siya magiging isa lamang na naglalakbay. May kaisa siya. Alam niyang alakbay niya ang Diyos. Alam niyang hindi siya pababayaan ng Panginoon, ano man ang kahihinatnan niya kung saan siya pupunta. Nandun ang pagtitiwala sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, napakagandang pangaral ngayong panahon ng Koresma sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pakikinig sa Kanyang salita at sa hinaing ng mga nangangailangan. Lakas ng loob, anuman ang haharaping pagsubok o mga balakid, basta tinutupad ang misyon. At ikatlo, tiwala sa Panginoon. Tiwala sa Diyos na anuman ang pagagawa sa atin, saan man tayo papupuntahin, anuman ang daan ng paglalakbay, nandun siya kasama natin. Hindi tayo pinababayaan. Amen.